tinatanggap natin okay lang na may nagawang mali si Presidente Digong dahil marami naman siyang nagawa na mabuti. But anytime na may ginawa siyang kapalpakan, kalokohan, kabulastugan, pagbibigyan ba natin dahil marami siyang nagawang kabutihan? Dahil kinuha niya yung regular na task niya, ay yun naman ang dapat mong gawin bilang public servant. Yun ang basic standard ng tao. Standard na yun na dapat mabuti ka. Hindi mo kailangan i-praise ang isang tao dahil mabuti siya. Dahil yun ang normal dapat, di ba? Ngayon, kung may ginawa kang mistake, so dapat mong pansinin. Dapat mong parusahan. Kapag hindi mo siya isinuplong sa otoridad, inonsente mo siya, ibig sabihin, something's wrong. Hindi mo na alam yung tama at mali. Hindi natin pwedeng ikonsentihin ang mali. And nakakalungkot na wala na yung values natin. Lahat tayo gustong-gusto natin in exchange o tinatawag nating safety, mga Pinoy. So, isa pa to, mga napapansin natin. Ito dapat, wag tayong maging ganito na porke hindi agree sa iyo ang isang tao, gagawan mo ng masama. Pag-iisipan mo na sana hold upin ka, sana mamatay ka, or di ba? Pag-iisipan mo ng masama. Yun ba ang dapat? Parang nawala na yung values nating mga Pinoy. Nalaman natin na ang karamihan na halos lahat ng ating mga kababayan na pro-Duterte, mga DDLS, naniniwala na inosente si Tatay Digong, na may karapatan siya sa due process na dapat siyang litisin. Hindi siya dapat i-shortcut na sentensya na kagad hindi siya or not guilty, di ba? Sentensya na kagad hindi. May karapatan siya na ipagtanggol yung sarili niya sa court to the law. Correct? Ngayon, ang question ngayon sa inyo mga DDS, follow-up question. Kung ang scenario ganito, kung naniniwala kayo na may karapatan si Digong sa due process, so naniniwala kayo na for example yung anak nyo ay anak nyo or asawa nyo, kapatid nyo, mahal sa buhay nyo, ay napasama sa listahan ng mga drug list, mga addict. Ito hindi pa sila inaakusahan. Suspect pa lang, suspetsa pa lang. Wala pa sa korte. Remember? Nasa korte, So, kung naniniwala kayo na may karapatan si Digong sa due process, may karapatan din itong mga suspect na to. Hindi sila dapat sa sentensya na agad, di ba? Correct? Tama ba? Hindi tayo pwedeng maging double standard dito. So, naniniwala din kayo na dapat may due process. Correct? So, yun ang nagkaroon tayo ng ng hindi pagkakasundo. Dahil ang pinapaano nyo na, ay, okay lang na ginawa nyo para sa kabutihan ng Pero ang tanong doon ay, sigurado ba kayo? Remember, lahat yung mga yun, suspect muna, hindi pa sila inaasapasan sa korte. Napasama lang sila sa list. Pwedeng sinama lang, may nagsuplong lang na kagalit. O, sama nyo sa listahan, ito, ganyan. Yung iba nga, walang kaalam lang talaga, di ba? Si Digong naakusahan na. Ibig sabihin, meron ng grounds. Di ba, napatunayan na may grounds, kaya may kaso. So, kung naniniwala kayo ng isang tao ay nakatulad ni Digong, may karapatan. So, ibig sabihin, naniniwala kayo na kailangan may due process ang bawat isa. Lahat. Hindi lang isang tao. Hindi tayo pwede maging double standard. Correct? Tama ba? Itong topic na pinag-usapan natin para maunawaan natin ano ba yung nangyayari. Bakit tayo nagkakawatak-watak? Bakit ganun ang kaisipan ng mga tao? Kaya nga kasi i-figure out natin yung root cause, okay? So alam na natin na lahat tayo dapat ay may due process. So alam na natin na may pagkakamaling nagawa. Ang next kasi dito, okay lang na may nagawang mali. Tinatanggap natin okay lang na may nagawang mali si Presidente Digong dahil marami naman siyang nagawa na mabuti.
Remember, ganito, hinire natin siya eh. Hinire siya ng taong bayan. Ibig sabihin, ine-expect mo na marami siyang magagawang mabuti. At hindi mo siya kailangan i-praise kasi ine-expect mo na yun. Kaya mo siya hinire, ine-expect mo na eh. Diba? Ngayon, anytime na may ginawa siyang kapalpakan, let's say may ginawa siyang kalokohan, kabulastugan, pagbibigyan ba natin? Dahil marami siyang nagawang kabutihan. Dahil kinuha niya yung regular na task niya. Remember, normal lang dapat na gumawa siya ng kabutihan. Dahil yun talagang role niya eh. Yun ang task niya eh. Pagbibigyan natin yung kalokohan ginawa niya. Kasi marami nagtatanong, yung mga lahat ng kabutihan hindi nakikita. Exactly. Hindi mo kailangan i-praise. Hindi mo kailangan i-praise, i-check na ang daming nagawa nitong kabutihan. Yun naman ang dapat mong gawin bilang public servant. Basic standard. Yun ang basic standard ng tao. Standard na yun na dapat mabuti ka. Hindi mo kailangan i-praise ang isang tao dahil mabuti siya. Dahil yun ang normal dapat, di ba? Ngayon, kung may ginawa kang mistake, so, dapat mong pansinin. Dapat mong parusahan, akusahan. Kapag hindi mo siya isinuplong sa otoridad, inonsente mo siya, ibig sabihin, something's wrong. Hindi mo na alam yung tama at mali. Isipin niyo yung scenario. Isipin niyo na yung tao na sinusuportahan niyo may ginawang kalokohan or inaakusahan na may ginawang kalokohan. Remember, inosente siya hanggang proven guilty. So, di ba dapat kumampi tayo sa bansa, hindi sa isang tao? Diba? Kung may ginagawa siya sa bansa ay hindi maganda, normal yun lang naman dapat talaga niyang gawin eh. That's very basic standard. It's normal, dapat lang talaga na gawin yan. Pero pag may ginawa kang kalokohan, dapat ka managot. Ngayon, naniniwala kayo na dapat siyang litisin. So, anong kinakaiyak nyo? Diba dapat tanggapin nyo na, okay, may ginawa kang kalokohan, sige. Ganun ba kayo sa pamilya nyo? Pag may ginawang kalokohan yung anak nyo, kukonsintihin nyo ba? O re-report nyo sa otoridad? Ibig sabihin, hindi nyo siya kukonsintihin. So, kung hindi nyo siya kukonsintihin, dahil may mga nag-akusa sa kanya na addict siya, o ganito, ganyan, o kahit kayo alam nyo na addict siya, so hindi nyo siya kukonsintihin, di ba dapat hindi nyo rin kukonsintihin si Tatay Digong? Hindi natin pwedeng ikonsintihin ang mali. Inosente siya. So, the more na dapat niyang ipaliwanag ng sarili niya para magkaroon siya ng justice. Otherwise, kung hindi siya natin pairalat yung due process, yun ang kahalagahan ng due process. Bakit pa tayo nagkaroon ng batas? Diba? Official jury summons enclosed. So, bilang a member of a jury, nag-jury duty na ako dati, and then it's pretty cool. So, boss, I believe in the due process of law. So, I love doing my duty as a citizen. So, magre-reply ako dito sa summons na to, and then attend ako ng jury duty, and hopefully I help another case to be brought to justice. I still believe in the process of law, in the saying na innocent, everyone is innocent until proven guilty. Sa jury duty, yung napapanood natin sa movies, yung mga nangyayari sa korte, hindi ganon ang nangyayari in reality. Hindi malayo. So, ikukwento ko sa inyo yung mga exciting na nangyayari pagkatapos ko ng jury. But balik tayo dun sa topic. And nakakalungkot na lahat tayo gustong-gusto natin in exchange of tinatawag nating safety.
Ano ba yung safety na tinatawag daw? Safe, mas safe sa panahon ni Digong. Safe ka kasi takot kang lumabas. Hindi siya peace dahil is peace out of fear. Meron siyang takot kang lumabas takot ka sa pulis, takot ka sa na baka mapagbintangan ka. So it's a peace out of fear. Pero ibig sabihin dahil nararanasan mo yun sa lugar nyo, hindi ibig sabihin ay may peace. Kasi somewhere else may mga nangyayaring karahasan, may mga pinapatay. Di ba? May mga pinapatay ng walang due process. So peace ba yung ganun? Di ba ano yun? Di ba karahasan yun? Huwag nating iyan na yung yung meaning ng peace ng safety. Yung safety is ibig sabihin meron kang peace of mind na walang mangyayaring karahasan sa mga masamang loob at sa mga otoridad. Pero kung nagkakaroon ng safety, meron kang safety dahil may fear sa otoridad, ay hindi safety yun, hindi peace yun. Parang ano yun sa North Korea, di ba? May peace sila doon dahil wala akong karapatang magreklamo. It's more of a silence out of fear. I think that's the right term. Okay? So hopefully naintindihan natin mga kapwa natin, mga Pinoy na fanatic ng isang politiko. So kaya nga huwag nating konsentihin yung mali. Huwag nating palakpakan pag may ginagawang kabulastugan. Parang nawala na yung values nating mga Pinoy diba? Ganun ba? Dahil yung idolo mo ay ganun, so ganun ka na rin. Diba? Dapat hindi tayo ganun. May pagkakataon pa mga didilis. Diba? Magkaisa tayo. May pagkakataon pa para baguhin ang ating mga sarili. Okay, ang pinag-usapan natin dito si Digong. Huwag kayong mag-alala, pag-usapan din natin si BBBM. Marami rin tayong pag-usapan tungkol dyan. Marami tayong bubusisiin dyan, okay? That's it for today, mga kapwa ko Pinoy. Hopefully magkaintindihan tayo at magkaroon tayo ng pagkakaisa at kumampi para sa Pilipinas. Hindi para sa isang tao o sa isang partido. Okay? Lagi kong pinapromote yan. Huwag na kayong kumampi sa isang tao. Huwag na kayong kumampi sa isang politiko.